tayo ng nababawasan yung resources natin. Yes. Kung ang pagtingin natin sa kanya ay resources. Mhm. On the other hand naman, kailangan nating tingnan sila kung sa kabuuan ng na parte ng ating nature. Opo. Sa kabuuan. No? Kasi yung proseso ng ating nature kasi ay nangyayari yan by the aid of the living elements, biological elements. Mhm. Yung nutrient cycling, no? Yung pati water cycle. Opo. May contributions dyan yung mga living organisms. Mhm. Yung natural forest regeneration contributed halimbawa ng mga birds, mga flying foxes, yung natural mechanism of cleaning the environment, and maintaining balance sa forest ecosystem. Yan ay role ng mga raptors kagaya ng Philippine eagle. No? They help to maintain a healthy ecosystem by being in the top of the food chain. They prey on small animals, no? And by preying on small animals, they maintain a healthy number of organisms in the forest ecosystem na such that hindi naman sobra-sobra dami ang isang species na to the extent na magiging siyang threatening sa iba pang species or sa perspective ng tao, pwede natin magsabing maging peste. Tama po. Sir, ano po yung punishment para po dito sa pagpatay kay Pamana? Okay. Well, base sa ating wildlife law, meron niyang kaukulang punishment for critically endangered species such as Philippine eagle. The punishment could be in terms of monetary from 100,000 to 1 million, and imprisonment of up to 12 years. Sir, nahuli na po ba? Or meron na po ba kayong parang hint kung nasaan po yung pumatay kay Pamana? Wala pa. Ongoing pa yung investigation ngayon. But of course, hindi pa nag-update yung ating mga field personnel. But investigation is going on. So, yun pa lang po yung ginagawa po natin para malaman po natin kung sino yung pumatay. Investigation. Yeah, kailangan nyo investigate. Ito ay isang environmental crime, just like any crime. Tinitindan din yung crime scene para matukoy yung lead. Opo. At nag-interview, tinitingnan mga tao. Ang unang tinitingnan dito yung mga hunters, na may hawak ng mga barel. Yun ang mga isa sa mga lead. Well, accordingly, ginagawa naman ngayon actually yung parang tinitingnan nilang lead, no? Mga tao may baril. Kasi nabaril sa Pamana. Ibig sabihin, yung mga tao may baril. And Mount Hamiguitan, the communities around it is quite small. It's a quite close-knit community, so to speak. Kaya kilala naman doon halos yung mga tao na meron may baril, maliban lang kung galing sa ibang community. Okay, sir. Thank you po.